Guys, welcome to my channel. Today, nadaan ako dito sa may Arellano Street dito sa Maynila kasi sinundo ko yung anak ko dito sa may Lasal area. At nakita ko itong Wet Monkeys. Nakita ko na dati yung kanilang Facebook page at na-mention niya doon na gumagamit sila ng 3-bucket system. So, ito yung kanilang address. They are located here dito sa Arellano Street in Manila. Actually, this is my first time na magpapakarwas kasi hindi ako nagpapakarwas talaga. Ako yung nagkakarwas kasi maselan din ako sa mga paglilinis ng sasakyan. So, tingnan natin kung okay dito. Okay, nakapila na tayo dito. So, ipapakarwas natin itong Montero. So, hindi lang sila nagkakarwas, nagsiceramic coating din sila at iba pang mga services. By the way, yung Montero sa kanilang classification is considered large. So, ang bayad sa carwash is 180 pesos. Yung XL is 200. Tapos yung XXL is 250 pesos. Ang isa sa mga titingnan nyo pagka pumipili kayo ng car wash shop, siyempre kung maayos yung kanilang mga gamit. So, physically, titingnan niyo ito. Mukhang maayos itong kanilang mga gamit. Malinis naman yung lugar. Tapos, gumagamit sila nung yung 3-bucket system. Ano ba yung 3-bucket system? Originally kasi, 3 bucket yan. So, meron kang isang for wash, isang pang rinse, at isang pang sanitize. Pero lately, nagkaroon ng twist. Yung pangatlong bucket, ginagawa nila for the wheels. So, exclusive for the wheels yung isang bucket. So, meron kang wash, rinse, at saka yung wheels. Para yung paggamit nito, syempre, pagka-wash, meron kang shampoo, kinukuskus mo yung body. So, nag-accumulate ng dirt. So, as you go along, i-rinse mo yun sa second bucket bago mo ulitin para malinis na uli yung iyong basahan na ginagamit para hindi magkikis-kis doon sa body paint. And then yung isang timba naman para sa wheels. Yung kasi ang pinakamadumi na parte, di ba? So dapat hindi mo inihahalo yung panlinis mo doon sa wheels, hindi mo pwedeng gamitin doon sa body. Dapat magkahiwalay siya. Yung first step is iba-vacuum nila yung interior. So, tingnan mo rin kung maayos silang mag-vacuum at saka kung malakas humigop yung kanilang vacuum cleaner. Yung iba kasi parang pinadaanan lang ng hindi parang inaasikasong mabuti yung pagtanggal ng dumi. So, dito medyo maayos naman yung pagbabacuum nila. So, of course, bago i-vacuum, tinatanggal mo muna dapat yung mga floor mat. Para mas malinis mo mabuti yung carpet. Yung iba kasi hindi na tinatanggal. So, dapat ipatanggal mo para mahigop mabuti yung kasi yung dumi nandoon sa carpet. So, pagka-car wash talaga, dapat bugahan mo muna ng tubig. Kasi yung iba, di ba, pinupunasan lang ng basahan. Hindi dapat gano'n. So, bago mo punasan, isprayin mo muna. Kasi yung mga dumi o yung mga alikabok, nakakapit sa body. Pag hindi mo in-spray yan, tapos winipe mo nung yung basahan, magagasgas yung pintura. So, yun ang purpose niyan. Of course, pati yung ilalim, nililinis din nila. So, once in a while, kailangan mo din pa-sprayan yung ilalim para hindi mag-accumulate yung dumi. Ang pagka-car wash talaga, dapat may sequence. Dapat inuunang linisin yung gulong. Bakit? Kasi yung gulong ang pinakamadumi na parte. So, yun muna ang lilinisin mo bago ka pumunta sa body. So, hindi mo dapat gamitin yung basahan mo sa gulong doon sa body. Dito naman, makikita mo, they're using yung 3-bucket system. Nakita mo yung 3-bucket, no? So, yun ang ginagamit nila sa pagbawa. So, iba yung ginagamit nila doon sa body. Iba rin yung ginagamit doon sa gulong para hindi magkahalo. And then, inire-rinse mo from time to time para matanggal yung dumi at hindi ma-scratch yung car body. So, notice here yung ginagamit niya sa mug saka doon sa gulong, yung separate na bucket. Sa paglilinis nga pala, dapat hindi yung paikot. Dapat is actually yung yung
horizontal or left to right lang or isang pasada lang yun talagang ideal para hindi magkaroon ng swirl marks. So maganda pagka may 3 bucket system. Kasi yung ibang mga car wash na papansin ko, isang basahan lang yung ginagamit tapos hindi nila nire-rinse. Talagang nagkakaroon ng scratches. Kaya kung magpapa-car wash kayo, tingnan niyo kung paano sila maglinis, hindi yung basta ka-car wash na lang ng walang system. So yan. Ni-startan nila na i-rinse using yung water. By the way, tingnan nyo din yung ginagamit nilang yung pang-spray kasi minsan masyadong malakas yung pressure ng washer nila. Hindi rin maganda yon. Kailangan yung katamtaman lang kasi pwedeng pumasok doon sa loob pagka hindi maganda yung seal ng inyong sasakyan, di ba? At saka nakakasira minsan yun ng mga accessories nyo. Halimbawa, may mga nakakabit kayo diyang mga accessories, pwedeng matuklap pagka sobrang lakas ng pressure. Okay, after washing, ang next step naman yung drying, no? So, yan, dapat may technique din yan. As much as possible, yung pag-wipe nga nung basahan, in one direction lang para hindi pabalik-balik yung basahan and then malalesen yung possibility na ma-scratch. Yan, meron din siyang ginagamit na blower. So, iba naman yung basahan na ginagamit niyang pantuyo doon sa body. Nakakatulong din yung yung blower na yun para yung mga excess na water, di ba? Yun ang parang pag kahit na tinuyo mo ng basahan, meron pa ding mga pumapatak na mga water spots na kung hindi mo tinuyo mabuti, parang nagmamantsa sa body. So, maganda rin yung merong blower silang ginagamit at saka mas mabilis matuyo yung body pagka yung ginagamitan mo ng blower, di ba? Yan malinis na siyang tingnan. Next naman, i-clean mo yung mug saka yung tires. So ang normal is nilalagyan natin ng tire block, di ba? Maganda ang gulong pagka naka tire block. Kaya lang yung mga klase ng tire block dapat yung rin, yung parang rubber based at saka yung hindi yung malagkit kasi maraming klase, iba-iba kasing klase ng mga tire block na sa market, no? Merong masyadong malagkit tapos yun ang nag-a-attract ng dumi. So mas maganda yung parang water based. Marami naman sa market yan. So paglagay niyo ng tire block, kailangan hindi rin malagyan yung yung white letters dun sa sidewall. Especially kung ganito yung tires nyo, Kung black naman, okay lang. Pero dito, ingat din. Kasi pag nalagyan mo nung tire block yung white na letters na yon, papangit siyang tingnan. O yan, finishing touches na. So, take note, ang ginagamit niyang basahan, yung malinis. And then, yung pag tutuyo niya, yung left and right motion. Hindi yung paikot para maiwasan yung swirl mark. So, maganda naman ang kinalabasan. Satisfied naman ako sa service nitong Wet Monkeys. Okay, hanggang dito na lang. I hope I have given you some points on mga car wash, no? Alright, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!